Ato dahil tawagan ng sunod na itong speaker na gikan sa simbahang Iglesia ni Cristo nga kasamtangang gidumalahan karon sa atong halandong igsoon Ministro Eduardo V. Manalo. Ang atong next speaker, Brother Juju Rolio Rata or Latigo Mandam. Brajo, good evening. Hello, bro. Oh, good evening. May gabi ni mo tanan diha. Then ikaw na lang po yung ikaw na naman tigo mo paapil sa imong mga greetings. 15 minutos gihapon, magsugod imong mga minuto, Brad Jojo. Okay. Yes, magsugod ako. Okay na. Sige. Daghan kayong salamat, no, Brother Douglas Arotsa sa piniling nasod o sa iyang kauban, iyang igsuon sa unod, no? Biological sister niya, si Silona Arotsa. May gabi diha ni Moses o sa tanang member sa piniling nasod o sa tanang yun nga nagpaminaw o kanon na yung nagsunod nining programa sa piniling nasod na naghatag nato og kining kaigayunan para sa daghan usab nga mga magwawali nga mo-share sa ilang tinuoan. So nagpasalamat agdako maingon man usab nining istasyon sa DXKD nga dugay nang nagserbisyo sa katawhan. Anyway, dili na lang nako tagsa-tagsa og pangumusta ang atong mga listener. Ato na lang diretsohon, no, ang punto nga gisgutan ni Elmo Halandoni. So, doon ay part dito nga akong na paminawan, pero doon lagi kay doon na tayo ginabuhat sa niya. Ato lang gikuan, kining lakbit-lakbit lang ta. Kantong kining niya pila naman gini ka Domingo nga among ginaiskutan, magkutay-kutay na lang gining niyang mga gisgutana na mo. Mahitungod lagi aning pagpangangkon lagi. No, unya wala man tay problema sa mga sitas nga iyang gibasa basta naa sa Biblia, pero ang paghatag o pagsabot o interpretasyon, sila ang naghatag og kaugalingong interpretasyon na mo'y nagtukmod sa ila diha sa pagbaton o pagtuo nga sayop. Di na nila ang kuno, natural, di mo sila moangkon na kay nga naman kay kung moangkon sila mahulog ra nga ilang giangkon nga sayop ang ilang pagtulunan. So buhaton nila ang kanang pamagi paningkamot para lang yun ilang ipalutaw nga sila tinuod. Now karon be nganong nakaingon ta nga ang bahang Katoliko ug ang mga Catholic faith defender ang ilang pagsabot pagtulunan sinsya na mga igala namong Katoliko, no, dili mao sayop og dako kaayong kasaypanan. Kaya nga naman o gamit sila bersikulos Biblia, kunya kung ang bersikulos Biblia atong pangutanon sila mulithoy, no, dili unta mulithoy. Like for example, kining paggamit nila sa Mateo 16:19 ba na si Kristo mismo lagi ngon nga ihatag ko kanimo ang susi unsa ang imo ang higtan diri sa yuta ginahigtan ngadto sa langit. Kung minsa yung luagan din sa yuta pagaluagan sa langit. Ila man ang gisabot nga ang Katoliko kuno pinaagi ni Pedro gitagaan kuno authority. Mao na iya ang pagpasabot ron. Unsang authority ha? Kung unsa kunoy ilang buhaton, automatic kuno na, no, aprobado na sa langit. O gani nang ngutana unta ko daghan na kaayo kog pangutana ani sa mga depensor wayo katubag puro ra binaba. Unsa man ang susi sumala sa Biblia, dili nang sumala sa kaugalingong claim. Unsa man ang susi nga gisgutan diha. Ato nang iisgutan nato ron, ato ipasabot na. Dayong kanang tali kanabang hikot. Kung unsa inyong paghuktan diri sa yuta ginahuktan sa langit. Unsa man ang hikot sumala sa Biblia gihapon. Biblia goy ato ang gibasa natural, Biblia sab ang mo explain. Muna sa among giingon sa miagi katong migamit sa ilang libro nga itang gi-question kinsa kuno ang dunay authority nga mo explain mo pasabot sa ilang libro, natural ka nang gasulat. Og ikaw bisan pa og limbro ka nya wa ka gasulat, wala kay pagsabot ana.
ang dunay katungod nga mo pasabot ana, mao ang nagsulat. No? So, karon kay Biblia man, pangutan-on nato ang Biblia, hain man ang susi. Kana bang susi, kana bang yabi o yawi sa pagginasa kuan. Sa English. Iyang gihatag kang Apostol Pedro. Kana ba para magbunag doktrina kay mo maguni gigamit sa mga Katoliko ato na lang ning tinaw no mga viewers na mo. Muni lang gigamit nga maghimo sila mga dugma bisag wala sa Biblia kay naa kuno sila authority. Maghimo sila mga pagtulunan nga sukwahi sa Biblia, supak sa Biblia pero may sila nga agitugot na siya kay na may authority ang simbahan. So atong pangutan-on ang Biblia. Hain man ang susi. O Lucas 11:52 no diri gyud sa hubad sa usa ka pare. No, kining BTK nga hubad sa gingon diri. Sa aba ninyong mga pantas sa kautusan. Sapagkat itinago ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw ninyong pumasok at may ibig pumasok ay inyo namang hinahadlangan. Alin yung susi? Asa man ang susi? Susi ng karunungan. Dili na susi. No, di na susi sa boarding house, di na susi sa CR, di na susi kung unsay himuon nimo, aprobado na. Kung unsay imong buhaton bisag supak sa Biblia. Ano man, si Kristo gani unsay giingon ni Kristo. Kining atong Ginoong Hesukristo nga giangkod sa mga Catholic faith defender nga mo kunoy magtutukod sa Iglesia Katolika, pero wag gyud tay mabasa nga nagtukod si Kristo sa Iglesia Katolika, Biblia. Kining Kristo nag-ingon ang Kristo ha, wala ko'y mahimo sa akong kaugalingon lamang. Tinaw kay na. Kung maghisgot ka nitang authority, mas dakong authority si Kristo. Kaya nga naman, naa sa Biblia mabasa na to, ang tanang kagahong gihatag kanako sa langit ug sa yuta. Tiaw mo ng authority ha? Kadako kay ng authority ha? Kung atong sundan tong argumento ni Elmo Halandoni nga maghisgot kinitang authority, no? Katungod, mas dako ang authority ni Kristo. Ano man, gahom sa langit ug sa yuta, gihatag kaniya sa Dios. Ha? Pero unsay ang giingon? Wala ko'y mahimo sa akong kaugalingon lamang. Oh, dili siya magbuot-buot sa iyang kaugalingon. Pero kining mga safety, pasensya na, kining mga Catholic faith defender, maghimo-himo, magbuot-buot. O himo tag example, nagabuot-buot sila. Ha? Kining pagtulunan may tungod sa kining balaang panihapon naa sa Biblia. Ingon si Kristo nga kumaon kamo, uminom kamo. Ana siya sa panahon sa iyang pagbalaang panihapon. Kini mao ang akong lawas. Kini mao ang akong dugo. Iyang gapakaon si Kristo, gapainom. Pero ha, ang Kristo na mismo na nga dunay dakong authority sa langit o sa yuta. Pero unsay giingon sa ilang libro, ha? Katoliko. Nagahimo-himo sila kaugalingon. Namingon daw sila kanang naakuno sila authority. Oh. Gamhanan pa dai kining mga tawhana kay Kristo. Nako. Naigingon dirhi sa ilang libro atong basahon. Tinaw gini mismo sa ilang libro nga dili na kuno kinahanglan pang muinom sila sa tinapay o sa kalis. Mukaon ra kuno sila sa tinapay. No, kay kana kuno pagkaon diha sa tinapay, ano kanang gitawag nila gustiya, nakaon na kuno nila ug nainom na nila ang dugo ni Kristo. Inaasa man na sa Biblia mabasa nga di na kinahanglang mo inom, kaon na lang. Pero naa sa ilang libro basahon. Klaro kayo na ha? Naa sa ilang libro. Kunya unsaon man ato ni pag-ingon nga kamo mo'y tinuod. Kanang giingon bitaw ni Brad Elmo na kinahanglan ko doon na saksi. Kanya iya pang gisaway itong si Capelex nagbaila og anghel na sugo. Biblia ang musaksi ana. Pinagi sa tagna. Susupakan niya na. Ano man? Si Juan Bautista sa dihang wala pa siya nagpaila siyang kaugalingon doon may tagna may tungod kaniya, no? Diha sa Isaiah 43:4, no? Ingon siya diha nga usa ka tingog nga nagasinggit sa kamingawan, no?
usa ka tingog nga nagsinggit sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan sa Ginoo. So dinining Isaias, no, wala ya mo'y gisgutan diri ngalan, wala ya mo'y gisgutan ngalan, wala say gisgutang tao, kundi ang gisgutan tingog lang. So karon sa dihang giangko na ni Juan Bautista, mabasa nato na sa Juan 1:19-23. No, unsa may giingon na ni Juan Bautista? Si Juan Bautista mismo. Sa giingon, Juan atong basahon, no? Ang maong bersikulo. Juan 1:19. Unsa giingon dire? Ito ang patutuo ni Juan nang suguin sa kanya ng mga Hudyo mula sa Jerusalem ang mga saserdote at Levita upang itanong sa kanya, sino ka baga? Sa 20. Pinagtapat ni Juan at hindi ipinagkaila. Pinagtapat niya, hindi ako ang Kristo. 21. Tinatanong nila siya, ay ano, ikaw bagay si Elias? Sabi niya, hindi ako. Ang sagot, ikaw baga si propeta, ikaw baga ang propeta? Sumagot siya, hindi. Sa 22. Kaya sinabi niya sa kanila, sino ka? Upang mayroon kaming ibibigay na sagot sa mga nagsugo sa amin. Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot siya. Si Juan ang sumagot. Eto po ha. Sumagot si Juan. Ako ang tinig na humiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang landas ng Panginoon gaya ng sinabi ng propetang si Isaias. O, tingnan nyo ha. Si Juan Bautista mismo nag-ingon nga siya kuno ang tinig, siya kuno ang tingog na nagasinggit sa kamingawan. Asa maning gisgutan niya? Sa gaya ng sinabi daw ni Propeta Isaias. Yung binasa natin kanina, Isaias 43:4. Giangko na ni Juan. Niya ang pangutana. Mingon ba si Juan nga? O asa may encyclopedia ani? Kinsa may Bible scholar nga gigamit ni Juan to prove nga ang prophecy natuman sa iya. Mingon nung taning mga tao ani sa una nga, Juan, asa may encyclopedia imo ang basihan? Asa may almanac imo basihan? Asa may Bible scholar? Wala. Nigamit pa si Juan o Bible scholar sa pag-prove nga ang tagna natuman sa iya? Wala. No? Kay walay makaangkon ana. Mo biya nang pangutano nato ni ato mga higala. Kung kanang sa Apokalipsis 7:2-3, kinsa nang ang anghel dia, di sila katubag. Ngano man? Di man pud sila katubag ana. Di gani sila katubag anang gisgutang upat ka anghel nga gisgutan sa Apokalipsis 7:2-3. Ug unsa nang singgit, unsa nang tatak, yun sa pagtatak, di sila ka-explain na. Igo ra silang gasupak-supak. Ano man? Supakiro man. Manang pasensya na mo, kinahanglang susiho nato mga higala, dili kay magsupak-supak rata. Ganina bitaw no, nadungog ninyo mga viewer, mga listener, no? Ingon si Elmo Halanduni nga kanang Old Testament, nangutana sila tigo, ang nag-compile ba na Katoliko? Unsay tubag ni Elmo? Dili. So dili Katoliko ang nag-compile, ngano ang kunon man nimo nga ang Biblia gi-compile sa Katoliko. Dan karon be, ito, daghang kayong salamat po kanang kamo na po mismo ang magsusi unya. Welcome mo sa among mga pagsimba, sa among pagdodoktrina. Doon na may mga pangutana, no? Welcome mo sa among kapilya, no? Mga igala, mga viewers namo. Og salamat kayo Brother Douglas sa panahon nga imong gihatag kanamo. No, pasalamat bigda ko sa piniling nasod kay ining nalimot ko si Brother Danilo, no? Sa iyang programa. Thank you. Back to you, Brother Douglas. Okay, daghang kayong salamat sa atong halandong igsoon. Diakono ni siya sa lokal nga distrito sa Pulangko sa Iglesia ni Cristo sa mga rolyo rata o gumandang family nyo diha maayong gabi ninyong tanan niya. Sa walilangan atong tawagan ang atong next speaker. Ari dai sa unata speakers lawak alas sa pagpainomdom. Ang atong oras alas 8:30, alas 8:33 ang takna sa kagabion. That time RPN Radio Philippines Network DXTV Dipolo Radio Ronda.
Okay mga igsoon, balik ta. Ato ni padayon, Brother Douglas. Alright mga igsoon, may gala mga karon na mga ka-journey sa atong next speaker, Catholic Faith Dependent Apologist, Brother Silbert Adriatico Dunduyano, Dipolog City Chapter. Brother Silbert, good evening. Okay, good evening. Okay, Brother Joe. sige, paliw na lang ko, paila po sa imong kaugalingon, sa mga wala na kaila, and also, include na po yung mga greetings. 15 minutes, Brad Silbert, go ahead. Okay, salamat kay Joe. Okay ra ba ang audio? Okay, goods. Okay, maayong gabi diha ni Sister Silona, May gabi po, Brad. ang imong sister diha sa atong technician diha, kinsa ka, no? Sir Jinsel Figueredo. Si amigo na ko na, no? Si Sir Brother Figueredo, maayong gabi sa tibok staff sa DXKD, no? Atong pagtahod. Salamat sa istasyon nga nagatugot og tulumanon nga sama niini. Dili lang ako tas-on ang akong pagyukbo. Modritso ko sa giisgutan sa atong higalang Iglesia ni Cristo, si Brad Jojo, no? Una sa, no? Sa akong nahibawan ana nga tinuuan ni Brother Jojo, Iglesia ni Cristo nga nagsugod ni atong 1914 sa Pilipinas. Ang Iglesia ni Cristo sa Biblia gasugod sa Jerusalem, gipaabot sa ubang lugar, espesipikamente ang ilado kayo nga pagparalel ang Roma, mao na ang matugod nga Iglesia ni Cristo. Pero ang Iglesia ni Cristo nga nagsugod sa Jerusalem, mao gyud to ang tinuod. Dili ang nagsugod sa Pilipinas. Dayon kanang gitudlo nila nga huling sugo si Felix Manalo, kung kutluon na to ang Galacia 1:8-9, nagingon si Apostol Pablo diha nga ang wala nila itudlo dili gyud patuhuan. Of course, naago nila ang authority sa pagtudlo kay apostol gud sila, no? Sila ni Pablo. Mao na og manudlo sila, so dapat musanong ta og dili ta magsupak sa unsilang gitudlo o dili na to itudlo ang wala nila gitudlo. Kung basahon na to ang bag-ong kasabutan, particular gyud ang Acts of the Apostles naman diha og unsay mga panghitabo nila niadto sa unang iglesia, bisan sa ubang mga libro sa bagong tugon, wala tay nabasa nga nagtudlo nga si Felix Manalo huling sugo. Di ba? So matamaan sila ana kay wa man magtudlo ang mga apostol nga si Felix Manalo huling sugo. Inuuna sila yung mga bersikulo nga ginakutlo. Ang mabasa sa Biblia ang bersikulo. Pero ang ilang interpretation maoy wala sa Biblia. Wa man gyud sa Biblia ng Felix Manalo sugo. Mao nga murag ni awat ra po sila sa Katoliko ba nga dili kay Biblia lang. Pero sa ilang pasugo akong nabasa nga Biblia ra kuno may ilang basihan. Pero dili naman Biblia tanan ang ilang ginatudlo. Kaya naman sila interpretation nga wala sa Biblia. So dapat ilan na lang untang i-delete ng ilang pagtulunan nga Bible alone. O gunya, akong hisgutan gatong iyang giingon nga iyang komentaryo sa kanabang susi Yahweh nga usa sa among gibasihan ngano nga naa sa Katoliko ang authority. Kay ang maong authority nga Yahweh gapasabot na sa pagka-leader. Ang atong bersikulong gamito nana ang Isayas Kapitulo 22, versikulo 21 o 22 na diha mabasa ang premise nga ang tinugyanan og Yahweh
leader. Sa King James giterminuhan og father. Sa to pa pangulo. Di ba? Pangulo. So mao na nga dili sayo ang pagtuo nga sa 12 ka apostol si Pedro mo gihimong executive minister. Dili man mabasa ang pulong executive minister sa Biblia, pero unsa may executive minister, leader. O gani makaingon ta nga si Pedro may unang executive minister, dili si Felix Manalo. Kay kana mang katungdanan ni Pedro ang gipasabot ni Kristo. Juan 21:15-17, taliabot ng mukayab si Kristo sa langit. Nagingon siya sa tanang mga apostol, si Pedro may iyang giingnan, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Ang pag-atiman sa karnero, authority na ubuhat na ni Kristo. Kay labawang pastol man siya, sheep shepherd. Pero kay mo kayab naman siya sa langit at adtong higayon na mao nang iyan ang gibili ni Pedro. Gi-turn over na niya ni Pedro ang maong trabaho sa pagpastol, pagdumala sa iyang katawhan nga ang gigamit nga termino diha sa Biblia karnero. So ang unang executive minister mao si Pedro. Now gigamit lang nako ang termino nga executive minister kay mo man ay gigamit nila nga termino god bisan dili po na mabasa sa Biblia. Ang gigamit nga termino sa Katoliko anang leader pope. Unya doon na biblical basis kay kanang pulong pope bot pasabot anak father. Makunik yun nato sa Isaias 21 versikulo 21 o 22. I'm sorry, nasipyat ko. Isaias 22, versikulo 21 o 22, ang kinugyanan sa Yahweh sa gingharian, Father. So, biblical na, no? Gilahi lang ang termino, Pope, para identity reason. Kaya kung moingon lang kag Father, daghan mang Father, bisan ako gani, Father man po. Oh. So, aron masiguro na to nga kinsa nga Father ang ipasabot, specifically, nga kana ang katungdanan mao na ang kang Pedro o nang gilahi ang term Pope. O anay laing gipasabot kung mayon galig Pope, Bishop of Rome, successor of St. Peter. So mao na nga dunay gibasihan kanang pagtawag og Pope. Siguro moingon sila nga naimbento ng termino nga Pope niadto ramang ikalima o ikaunom nga siglo. So kanang doktrina ha, nagsugod na niadtong siglo ha, dili gyud sa panahon sa mga apostol. Siguro kung mutuo ta na ang argumento, mura gihimo nato nga ang termino di ay mao day nakapatungha sa butang nga gihinganlan o katungdanan ba. Dili na maayo, no? Di na tinuod. Kay ang example na to ana kanang bata, dili ang ngalan sa bata mo'y nakapatungha sa bata. Dili kay paghingalan sa bata, mo pa'y pagtungha sa bata. Naana ang bata, awahi lang hinganli. Sama po daning lugar nga Pilipinas. Naana ning lugar, awahi na hinganli Pilipinas. Paghingalan og Pilipinas, dili sabton nga mo pa'y pagtungha sa lugar. Naana ang lugar, awahi lang hinganli Pilipinas. Mopod ka ng termino nga po, awahi na na-invento, gihingalan sa katungdanan ni Pedro. Naana ang katungdanan ni Pedro, awahi lang hinganli og Pope. So, sayop ng interpretation nga ang doktrina nagsugod niadto lang ika-unom o ika-5 siglo. Naana ng doktrina ha, kay naana man ang katungdanan ni Pedro. Ang pagkatinugyanan si Yahweh, awahi lang hinganli og Pope. Mao na. So pagkadaghang terminong gigamit na turon nga wala pa gigamit sa mga apostol silang panahon. Sama ng kanang pagtuo nga usaray Dios. Gitawag na karon sa English og monotheism. Pero dili mabasa sa Biblia ng pulong monotheism. Hinunay
background sa Greek kay kanang mono means only or one, theos means God. O so na ang root word duha ka word ana na biblical basis, pero ang pag-combine ana, pagtapo ana wala na sa Biblia. Kay walay apostol nga nigamit og pulong monotheism. Pero sa atong mga libro karon kanang pagtuo nga usa ra Dios gitawag nag monotheism. So di ka makaingon nga pag-imbento anang pulonga monotheism mo pay pagtunghaan ang pagtuo nga usa rang Dios. Naana ng pagtuho awahi lang gam-i og termino nga monotheism. Maura po na para sa ng Trinity. Kung mangita silang bersikulo nga asa man sa Biblia ng Trinity? Misnomer, no? Dili na ang ipangutana tungod kay wa man pud gatudlo ang Katoliko nga mabasa na. Kay kanang pulong Trinity, awahi ra man na gigamit nga termino sa pagtuo nga naa sa Biblia. Usa ang Dios pero gipasabot tulo ang persona. Asa man na gipasabot? Sa formula sa pagbunyag. Mateo 28:19 nga gihisgutan ang ngalan sa Dios. Kung magbautismo kuno litukon ang ngalan sa Dios. Magbautismo kamo sa ngalan singular kay usa ra may Dios. Pero kung ilahos og basa tulo man ang persona. Pagbunyag kamo, pagbautismo kamo sa ngalan singular kay usa ra may Dios. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Tulo ang persona diay sa usa ka Dios. Mo na gitawag og Trinity. Dili mabasa ang pulong Trinity, pero ang gihinganlan na sa Biblia. So mao na unya wa poy pagtulon-an sa Biblia nga sayop o gibawalan ta nga mogamit og mga bag-ong termino. Kay kung gibawal na sa to pa dili na lang ta mogamit og Bibliang Bisaya, di na lang ta mogamit og Bibliang in English. Og unsa pa nang translation nga di na to makaplagan sulod sa Biblia. Di ba? Unsa may mga lingwahe nga gigamit diri sa Biblia? Hebrew, Greek, Aramaic pero walay Bisaya. Na manggalit dagway pero wa na masuwat. Di ba? Wa na sa Biblia. So wala no kung musaway silang termino nga wala sulod sa Biblia. Sa wayon po nila ng termino nga executive minister kay wa man sa Biblia. Di ba? O gusto pa ng mga gigamit nila ron. Gani kining atong Biblia ron na anay chapter of verses. Sa panahon sa mga apostol, wa pa man nila butang ini. O, di na lang tamo gamit aning atong Biblia ron nga nanay chapter of verse nga wa pa man na himuo og ingon ana panahon sa mga apostol. So kung sayop na kay wa pa na gibuhat sa mga apostol, kay ang ilang scripture wa pa man butang og numero, chapter of verse, sa to pa nasayop pod ang INC og bisan gani ang ubang pagtuo nga nigamit og Biblia nga naay chapter of verse nga gidugang sa Katoliko. Kaya ang Katoliko may gidugang ana sa tuba dili day tanang dugang. Sorry. Dili day tanang pagdugang sayop. Kay kanang pagbutang og chapter of verse dugang ra man na. So, mugo na lang ako. Salamat yo sa notification para mamugo na lang ako ang mga panapos. So, ani na lang, daghan pa kayong gisgutan na to dapat. Katupang Eucharist na lang, ako na lang move on. Walay pagbawal sa Biblia nga kung tinapay lang mo ihungit pare o kanang ustiya nga makulangan ta sa atong gikalawat. No? Walay doktrina sa Biblia na, no? Okay. Gani, kung sabton tong authority sa simbahan, ang inyong idilisyuta, idilis langit, ang inyong itugot na. Uban ang pagtuo nga, bisag lawas ra o pahan ra, ang pagsabot ana, tibuok lawas mo na ni Kristo, so kay tibuok lawas na, yun ay dugo. Diba? Kay kung muingon kag lawas lang, walay dugo, so dili na lawas ni Kristo. Kaya ang lawas ni Kristo naman yun ay dugo. Niya, dili na imposible, kay wa imposible. Lucas 1:37 diya sa Dios. Niya, labaw na kay gitugtan ng simbahan na because of His authority.
So, papiki naman sa ako na lang ning tapuson sa sunod na lang pong higayon. Daghang salamat, Bradjo. Ito lang, daghang salamat. Okay, daghang kayong salamat sa atong halandong igsoon. Catholic Faith Defender and Apologist, Brother Silbert Adriatico Dunduyano, sa mga Adriatico and Dunduyano family diya sa Barangay Staka. Maayong gabi ninyong tanan.